Chairperson ng House Committee Ways and Means. Magandang umaga po sa inyo. Congressman Kimbo, si Zander po ito. Magandang umaga, Zander, sa inyong mga tagapakinig po. Opo, at maraming salamat pong muli sa pagpapaunlak po sa ating panayam. Una ho sa lahat, ano ho ba ang kaibahan ng value-added tax at ng excise tax? Ang value-added tax, kunin na lang natin sa halimbawa ng pagbili ng gasolina sa gasolinahan, no? Opo. Kapag bumibili ka dyan, may dalawang buwis kang binabayaran na hindi mo alam, no? Yung value-added tax, nakikita mo yan ay 12% doon sa selling price sila, ipinapatong yan, binabayaran mo yan. At yan ay isang transaction tax at nakabase yan sa presyo kung magkano yung binabayaran mo. Yung isa naman ay excise tax, ang binabayaran mo dyan ay hindi sa halaga kundi sa volume or kung gaano karaming binili mo. So ang pinagbabasihan dyan is dahil ito isang specific tax, ito ay nakabase sa litro kung sa gasolinahan. So depende sa klase ng gasolina, kung diesel, 6 na piso, kung unleaded, 10 piso. Magkaiba yung purpose ng dalawa. Yung una, yung specific tax, itong excise tax, ay parang kumbaga in a sense parang parusa. Parusa siya dahil gusto mo i-regulate ng isang klaseng commodity dahil dinidiscourage mo yung paggamit dito. So may excise tax din ng sigarilyo, ang alak, meron din ng gasolina because of the environmental issues na pinopost niya. So yan ang essentially pinagkaiba ng dalawa. Okay, so kumbaga po sa gasolina, meron tayong dalawang binabayarang buwis, yung VAT at yung excise tax. Ngayon po, Tama po. Congressman, yun hong emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos, ano ho ang magiging kapangyarihan niya? Anong uri ng buwis po yung kanyang tatapyasan? Ang binibigay po natin sa kanyang karapatan o power is yung sa excise tax lang po, hindi po sa value-added tax. Dahil yung sa excise tax po ay mas madaling i-implement, una. Pangalawa po ay mas malaki ang magiging impact pagdating po doon sa mamimili sa gasolinahan. Okay, so ang matatanggal lamang po most probably ay yung excise tax sa gasolina at sa diesel and kerosene, hindi po yung VAT. Hindi po yung VAT. Kasi yung VAT, tatandaan natin, hindi yan binabayaran sa dulo lang. Ang VAT ay isang parang compensating tax. Ibig sabihin, merong input, may output, nagsisimula siya sa simula ng iba't ibang transaction bago siya maging finished product pagdating doon mismo sa gasolinahan. Marami na nakapagbayad ng VAT na ibinabawi din sa susunod na part ng transaction, yung kasunod na niya. So kung halimbawa ito ay gasolina, pag dumating dito yan sa ating mga port, nagbabayad sila ng excise, nagbabayad din sila ng VAT. Pagkatapos niyan, ililipat mo na, sabihin natin, dinaretso mo na sa gas station, ikaw din ang may-ari, o ikaw din ang nagbebenta sa gas station, kukuha ka ng tracker, kukuha ka ng mga iba't ibang mga serbisyo. Lahat yon meron ding VAT yon. At kung ano man ang binayad mo na VAT doon, kailangan mo rin maibawi yan doon sa kung saan mo, sino ang bibili eventually. So, sa maiksing salita, it is too complicated to remove the VAT at the gas station because it will entail also many other transactions na nangyari bago niyan. Napakahirap niyang i-implement. Pero yun hong excise tax ay medyo mas nandun po tayo sa kaliwanagan na posible ho itong matapyasan. Opo, kasi yung excise tax ay binabayaran lang o yung transaction ay nangyayari doon sa gas station lang. So isahan lang po yan. So kung ito po ay unleaded, ang expectation po natin dyan, maaalis ang excise tax. So approximately dapat bumaba siya ng at least 10 to 12% ang presyo ng bawat litro. Opo. At ito po ay lusot na po sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Ano ang susunod naming aasahan? Pinasertipikahan din pong urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opo, dahil nakikita po ng Pangulo kung gaano ka-importante ito bilang isa sa mga iba't ibang paraan para maibsan ang napakabigat na pinsalang dulot ng oil price hike. Sa Monday po, amin po itong third reading na po at ipapadala namin yung aming version
para po makapagdebate na po sila sa Senado. Dahil alam niyo po, ang tax laws, katulad po ng budget, these are the two things na hindi pwedeng hindi magsimula sa House of Rep. Sa amin talaga lang pwede ito magsimula at only once we are finished can the Senate actually take it up on plenary session. Opo. So, with the certification of the President, kakayanin na dapat sana ng Senado na matapos ito bago mag-Miyerkules, na matapos ang Miyerkules because that's our last day of session. Opo. Parang na caught off guard po tayo dito ho sa giyera sa Iran, kaya kayo po ay nagpapanukala din na baka panahon na nga po para ating rebisahin ang Oil Deregulation Law of 1998. Opo, dahil sa tingin po natin ay may mga bagay na hindi po natin ina-anticipate nung kapanahunan po nung diniregulate natin ang oil industry because ang presumption talaga doon was we were going to have a really truly free competitive market. It would seem na hindi po yun ang nangyayari. Nagkakaroon po ng apparent collusion ang iba't ibang mga kumpanya, not necessarily mga malalaki. So kailangan po natin magkaroon uli ng power, ang mas malaking power ang gobyerno para makapag-imbestiga, makapag-examine at masingil ang ating iba't ibang mga kumpanya pagdating sa kanilang pricing. Opo. Nangangailangan ho ba yun ng panukalang batas po, Congressman? Nangangailangan po dahil may mga iba't ibang hakbang, katulad po ng price law. Helpless po ang Department of Energy dahil hindi po nila magamit yung price law pagdating po sa monitoring at saka pagdating po sa penalizing. Dahil hindi po kasama ang liquid gas. Kasama po iba't ibang produkto, bigas, lahat po ng mga basic commodities nandun. Pero wala po ang gasolina. So yan, isang maliit na hakbang lang po yun. Ano po, Pero malaki magiging impact in terms of the enforcement power of the Department of Energy. Ayan ay isang maliit na halimbawa, pero malaki ang magiging impact. At nababanggit na rin ho natin sa ating usapan kanina yung sin tax at yun pong maaari ho ba akong tumalon sa ibang paksa? Sige po. Opo. Meron din ho kayong panukala na kontrolin po o i-regulate po ang bentahan naman ng mga vape? Yun hong parang kumbaga electronic cigarette sa ating bansa. Ano ho itong panukalang ito, sir? Hindi ito'y panukala para rebisahin ang tinatawag na excise taxes naman sa vape products. Because right now, may dadalawang vape products lang ang nahati sa yung nicotine salt at saka yung free-based na vape. Yung nicotine salt po ay halos nasa 60 pesos po yun ang excise tax. Samantalang ito pong free-based ay nasa 6 na piso lang. So, nangyayari po, masyado nagiging affordable itong isa, doon po lahat nagpupuntahan at yung access ng kabataan natin ay sobra-sobra, grabe talaga. And it has been proven that vaping is not in any way safer than smoking tobacco. Pareho lang, parehong pinsala. So correspondingly, we need to be able to revise itong rates ng vape para mas hindi siya affordable, mas hindi siya accessible at gawin na lang unitary ang rate. Ibig sabihin, isahan na lang para hindi mahirap i-enforce kasi walang capacity ang ating mga regulating agencies para i-examine pa pag nasa tindahan. Ito ba nicotine salt? Ito ba free-based? Parang ano bang gagawin natin dito? Pero pag ginawa mo unitary tulad ng sigarilyo, wala ka lang pinagpipilian. Ito ba Virginia? Ito ba barley? Ito ba kung ano-ano? Matik, isang kahan ng sigarilyo, ang tax dyan ay 65 pesos. So, ganun din po ang gusto natin dito to make the enforcement much easier and we want to avoid kids getting access to it. Opo, suportado po namin yung ganyang mga panukala po, Kong. Meron ho kayong i-file po na panukalang batas tungkol dito? Meron na po. So, nandiyan na po yan. Nakaisang hearing na po tayo, tapos ulitin pa po natin. Pakikinggan natin ang mga health advocates pagdating po sa pinsalang dala nito. Kasi naniniwala po tayo that the rates that we should be imposing should be based on the risk that they bring. Dati ko kasi mababa yan dahil akala natin safe na safe.
Yes. Pero nakita natin na hindi, kailangan po nating taasan. Kasi hindi naman nun natin pwedeng ipagbawal entirely. Kasi sa karanasan po natin, pag pinagbabawal nyo po, Lalo, ang mangyayari po dyan, magiging illegal lahat. Pag Yes. naging illegal lahat, hindi mo na-regulate, hindi mo na alam anong laman yan, baka lason na. Mas matinding problema yon. Opo. At maraming salamat po, pero before we let you go po, Congressman, may comment lamang po dito sa Facebook. Gusto lang ho naming marinig po ninyo. Sabi po ni Ann Grimaldo Balagsay, maraming salamat po for knowing po yung difference between VAT at excise tax. Comment po yan, sir, sa Facebook po natin. At sabi naman po ni Marlene Hermida Ometer, tama po si Congressman Miro dahil may iba po talagang mga oil player na nagsamantala. May ilan nga pong nagsara noong Lunes, kinabukasan ay open na. Yan, halimbawa yan, di ba? Yung talagang pagsasamantala yan na hindi po pwedeng pabayaan natin. Kasi pag hindi nila nakikita yung bagsik ng batas, uulit at uulitin nila po yan. Opo. At may pahabol pong tanong, meron po bang panukala from the lower house ng tax holiday? Right now, wala pa po, no? Kasi tandaan po natin, napakahirap ihinto ang pangungulekta ng tax. Dahil ang tax po, yan pong ginagamit ng lifeblood ng gobyerno para po dito sa lahat ng programa natin, lalong-lalo yung programa ng kalusugan, programa para sa trabaho, programa po para sa pangangalaga ng kapakanan ng taong bayan. Opo, and with that, Marikina Representative Miro Kimbo, maraming salamat po, sir, sa uulitin. Maraming salamat po. Magandang umaga. Nakausap po natin si House Ways and Means Committee Chairperson at Marikina Representative